Good morning mga kasikat. Ilang araw pa lang pala nang kami ay dumating sa bago naming titirahan. Katatapos nga lang palang gawin itong kusina na dating parking ng sasakyan. Wala pang cabinet at drawer. Ngayong araw pala magsisimula ang unang paggawa. Isang linggo nga pala ang estimated na araw bago nila matapos. Laminated plywood nga pala ang ginamit para hindi na kailangan pinturahan pa. Medyo may kamahalan ng presyo ng ganitong materyales. 3,496 pesos ang isang piraso ng plywood. Beige nga pala ang napili naming kulay at isang puting marine na plywood para sa divider. Itinaon talaga na maganda ang panahon dahil sa pagdalas ng pag-ulan dito, bugso ng bagyo, hindi kasi pwedeng mabasa ang mga laminated plywood, madali kasi itong masira. Masasayang lang ang mga materialis na gagamitin kung gagamitin ito ng wala ng quality. Para kang nagtapon ng pera kung ganon. Buti na lang binigyan kami ng magandang panahon dahil yung lugar na pinagpuputulan ay nababasa rin ng ulan. Hindi pa kasi nagagawa ang daluyan, kaya tuwing uulan dito bumabagsak ang tubig. Kaya kung uulan, maaantala ang paggawa. Concealed overlay pala ang ginamit para sa pinto ng mga cabinet. Kung hindi man maisara ng husto ay kusa na itong magsasara. Sa mga nakakalimot dyan, ito ang kailangan nyo. Iba na talaga ang technology ngayon, lahat na de-develop. Minsan sa kaibigan, madalas sa katrabaho. O diba, aminin nyo, trabaho ang minamahal, hindi ang katrabaho. Dahil tapos naman na silang magsukat ng mga gagamitin, kaya pagpuputol muna ang kanilang inihahanda para sa ibang bahagi ng kusina. Buti na lang kompleto sila sa gamit, kung hindi, ang tagal nilang ginagawa ang pagpuputol. Iba na talaga ang advance ng technology ngayon. Marami na ang nadidevelop, pati peelings. Eto nga pala si Puti, aalis muna pala ako dahil kulang pa yung mga napamiling gamit. Sa City Hardware nga pala ako bibili dahil doon naman kami madalas bumibili ng mga materyales na gagamitin. O diba, nakarating ako sa aking pupuntahan. Kabibili lang kasi ni Puti. Pangalawang beses ko pa nga lang pala na i-drive ito dahil kakabili lang nito kahapon. May pagkakaiba rin kasi ang setup nito sa mga tricycle na manual transmission. Mabuti na lang kahit papano may alam ako sa pagmamaneho ng ganoong klaseng sasakyan. Nakakarating naman ako na maayos sa aking pupuntahan at nakakauwi pa ako. Medyo kasi may pagkakaiba, medyo nakakalito pa siya sa umpisa. Buti na lang yung pasahero ko, hindi kinakabahan kasi alam niya hindi pa ako masyadong karunungan. Sa pagdating namin, hindi ko na nga pala nasubaybayan, ito na ang naabutan ko. Ikakabit na nila ang concealed overlay sa pinto ng cabinet. Masinsinang pagsusukat para maiwasan ang pagkakamali at hindi masayang ang materyales sa gagamitin. Parang relasyon din yan, kung hindi mo iningatan, masasayang. Puro hugot na lang ang alam. Maikakabit na ang unang pinto ng cabinet at ang kasunod naman na ilalagay ay ang handle. Sa bandang itaas na nga lang pala ilagay para hindi na masyadong mababa, mahirap yukuin. Hindi kasi pabor sa katangkarang taas ang masyadong mababang hawakan. Alam mo na, mahirap maipit ang tiyan. At ang isinunod naman nila ay ang kabilang pintuan ng cabinet. Kakanood ko sa kanila, natututo na ako kung paano gumawa. Sa susunod, magsa-sideline na rin ako mag-labor para kumita. O pwede naman ako na lang ang gagawa. Lahat ng bagay natututunan basta't may tiyaga kang pag-aralan. Walang limitasyon ng pagkatuto, hanggat may buhay, tuturuan tayo. Walang magiging hadlang kung gugustuhin mo. Tanging ang kalaban mo ang sarili mo. Kaya kung gusto mong matuto, nasa sa iyo. Yan ang sinabi sa mga katagang nabasa ko. Ikakabit na nga pala ang pangalawang pinto ng cabinet. Malapit na nila itong matapos. Maganda naman ang kinalabasan. Hanggang sa muli!